Magandang araw sa iyo, batang maaasahan, bagong aralin, bagong kaalamang matutuhan. Mahalagang kaalaman at kasanayan sa gawaing kawayan at iba pang lokal na materyalis sa pamayanan ating pag-aralan. Mahalagang kaalaman at kasanayan sa gawaing kawayan at iba pang lokal na materyalis sa pamayanan. Most Essential Learning, Competency o MELC na natatalakay ang mga mahalagang kaalaman at kasanayan at iba pang lokal na materyalis sa pamayanan. Tayo ay magbalik tanaw. Panuto, buuin ang krusigrama ayon sa tanong na pahalang at pababa. Isulat ang bawat titik ng tamang sagot sa loob ng mga kahon. Kumusta? Ganito rin ba ang mga sagot mo? Pues binabati kita. Okay, sa ngayon mga bata, puntahan na natin ang ating leksyon sa araw na ito. Basahin at makinig ng mabuti sa ating video. Ang ating bansa ay isa sa bansang Asya na sagana sa pananim ng kawayan. Isang uri ng damo o halaman na tumutubo sa gilid ng bundok at kapatagan na pinagkukunan ng yaman maliban sa bagong tubo nito na ginagawang gulay at tinatawag na labong. Ang kawayan ay may 4 na iba't ibang uri at may kanya-kanyang gamit. Sa mga uri nito ay ang kawayang tinik na ginagamit sa iba't ibang gawain tulad ng paggawa ng salasit, aparador, lampshade, lamisa at sikat nating bahay kubo. Ang bayog ay matigas na uri ng kawayan at mainam gamitin itong pangbakod. Ang anos ay isang uri ng namumulaklak na kawayan at madalas itong gamitin sa paggawa ng sawali at kasangkapang pangtugtugin. Ay uri ng kawayan na manipis ang laman. Ginagamit itong pamingwit, sawali sa dingding. Ang butong ay isang uri ng kawayan na mainam gawing balsa, sahig at tubong tubig dahil ito ay tuwid at makapal. Ang buho ay uri ng kawayan na mainam gawing plauta at bakod. Mga lokal na materyalis sa pamayanan. Ang niyog ay kilala bilang puno ng buhay dahil lahat ng parte nito ay napakinabangan. Ang ugat nito ay maaaring maging pagkain, ang bunga at ginagawang langis at sabon ang kopra. Ang hibla ng bunot ay ginagawang lubid, bag, doormat, ang mga dahon ginagawang bubong ng bahay. Pangalawa, ang abaka. Ang abaka ay karaniwan itong makikita sa Bicol, Silangang Visayas at Davao. Ang hibla nito ay ginagamit sa paggawa ng basket, tsinilas, sinturon, lubid, mga palamuti at iba pa. Ang pandan. Ang pandan sa Kalakang Visayas at Mindanao, mainam itong gawing banig, placemat, sombrero, bag, tampipi at iba pa. Pang-apat ay ang buri. Ang buri ay isa sa pinakamalaking punong palma at ito ay matatagpuan sa anumang dako ng bansa. Ang hibla at dahon ay mainam gawing banig, tampipi, sombrero, pamaypay, bag, lubid, basket at walis. Panglima ay ang ratan o yantok. Ang ratan o yantok naman ay ginagamit sa paggawa ng muebles, bag, basket, duyan, mga palamuti at marami pang iba. At ito ay tumutubo sa halos lahat ng lalawigan sa Pilipinas. Pang-anim, katad o leather. Ang katad o leather ay karaniwang ginagamit sa paggawa ng sapatos, pitaka, tsinilas at bag. Ito ay mula sa balat ng hayop tulad ng baka, kalabaw, buhaya at iba pa. Luwad o clay. Ang luwad o clay ay ginagamit naman sa paggawa ng mga seramika tulad ng paso, palayok, banga, plato, tasa, lababo, inidoro at tiles na pansahig sa bahay. Ang damo ay isang uri ng halaman na tumutubo kahit saan ayon sa uri nito. Isa na rito ay ang damong tambo na karaniwang tumutubo sa masa-masang lugar
tulad ng mga gilid ng sapa. Ang tambo ay ginagamit sa paggawa ng walis at palamuti sa bahay. Ang vetiver naman ay karaniwang tumutubo sa mga latian at pampang. Mainam itong gawing pamaypay, banig, bag, tampipi at iba pa. Ay ang plastik. Ang plastik ay karaniwang itong makikita kahit saan, lalo na sa basurahan. Sa ngayon, ito ay napagbibili para iresiklo naman. Mainam din itong gawing taniman ng halaman at materyales sa paggawa. Gawain isa, panuto, pagtambalin ang hanay A sa hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot. Kumusta mga bata? Ganito rin ba ang sagot mo? Pues, binabati kita. Gawain 2. Panuto, kilalanin kung saan gawa ang nasa larawan at isulat sa kahon ang tamang sagot. Kumusta mga bata? Ganito rin ba ang sagot ninyo? Pues, binabati kita. Good job! Sa ngayon mga bata, hanggang dito lang muna ang ating gawain. So mag-ingat at ang inyong mga ginagawa ay chichika natin sa Monday. Mag-ingat at huwag lumabas kung hindi naman kailangan. Bye-bye!